Saan nga ba makukuha ni LeBron James ang kanyang ikalimang singsing? Halika't ating pag-usapan. May 4 na teams ngayon sa liga na gustong kumuha kay Lolo Bron. Andyan ang Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Miami Heat at Golden State Warriors. Unahin natin ang Philadelphia. Kung sa Sixers mapupunta si LeBron James, malaki ang maitutulong ng basketball skills ni Lolo Bron. Isa na ron ang elite playmaking. Sa Sixers, di na kailangan umiscore ni LeBron James ng 30 plus points every night. Sapat na ang kanyang high basketball IQ at ang playmaking ng 41-year-old veteran. Kung sa opensa, sa high pick and roll play, swak si Lolo Bron kasama si Joel Embiid. Pwede nating makita ang version 2 ng LBJ at Anthony Davis connection. Kapag nag-double team ang depensa kay Joel Embiid, siguradong mahababasa agad ito ni LeBron James at makakagawa ng isang tamang pasa para sa isang easy points. Malaking impact din si Lolo Bron sa spacing. Makakaambag si LBJ sa pag-create ng space para kay Tyrese Maxey at Jaylen Brown. Dahil sa matinding atensyon na nakukuha ni LeBron James mula sa depensa, mas luluwag ang opensa ng Sixers at mas madalas na makakakuha sina Tyrese Maxey at Jaylen Brown ng open catch and shoot threes at mas madaling makakapasok sa paint para sa mga drive at easy baskets. Sa rebounds naman, isa to sa kulang sa Sixers. Kulang sila sa size. Kung si Joel Embiid ay wala sa court, may solusyon na sa front court size at rebounding ng Sixers dahil kaya ni Bron maglaro as power forward o small ball center. Makakatulong din siya as secondary rebounder. Effective si Lolo Bron sa pagkuha ng defensive rebounds at transition offense na isa sa pinakamagandang ability ni LBJ dahil magaling siya sa mga full court pass na good tandem para kay Tyrese Maxey na malakas din sa transition offense. Isa din sa problema ng Sixers na pwedeng solusyonan ni Lolo Bron ay ang pagiging kapos nito kada playoffs. Ang LeBron effect o playoff experience ng lolo natin ay pwedeng maging malaking factor para makausad ang Sixers o mag-level up sa playoffs. Dahil sa mga nakaraang taon, kilala ang Sixers na nagcho-choke sa playoffs, lalo na sa mga close-out games at Game 7. Kaya need nila ng isang LBJ for mental toughness sa daming playoff experience na ni LeBron James. At ang iba pa nga nito ay legendary moments. Kaya kayang-kaya ni LBJ ibahagi ito sa Sixers at mas mapa-improve nila ang pag-control sa laro at ang pressure na dala ng playoffs. Di lang si LBJ ang makakatulong, kundi si Jaylen Brown din na may championship experience na. Sa tulong ni Jaylen Brown at LeBron James, kung makapasok ang Sixers sa playoffs ay mababawasan ang load kay Joel Embiid at makakaiwas ang Sixers sa possible major injury since injury prone si Joel Embiid. At ang championship culture at mentorship ni LeBron ay makakatulong din sa Sixers, lalo na ang high basketball IQ, winning mentality at versatility na matagal na nilang hinahanap para sa wakas ay makalusot sa Eastern Conference Finals. Para sa inyo, swak ba si Lolo Bron sa 76ers? Sa Miami Heat naman tayo. Matapos makuha ng Heat si Giannis Antetokounmpo sa isang blockbuster trade, ang pagdating ni LeBron ang pupuno sa pinakamalaking kulang ng kupunan habang bumubuo ng isang solid na lineup sa NBA. Una na dyan ay ang kakulangan nila sa point guard position at playmaking deficit since wala silang legit point guard sa ngayon. Sa mga dumaang rumors ay plano sana nilang kunin si Ja Morant pero bigo sila at nasa Portland na ngayon, kaya di pa sila sumusuko sa pagkuha kay LBJ dahil siya ang tatayong pangunahing playmaker o floor general. Sa kanyang edad, ang kanyang elite passing at napakataas na basketball IQ ang magpapatakbo sa opensa. Siya ang magpapadali ng buhay ni Giannis at Bam Adebayo sa ilalim para makascore ng hindi na kailangang magpakapagod. Kapag isinama mo si LeBron kina Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo, mabubuo ng Miami Heat ang tinatawag ng mga eksperto na pinakamalakas at pinaka-athletic na frontcourt sa kasaysayan ng liga. Threat din sila sa transition offense. Ang takbuhang LeBron, Giannis at Bam Adebayo ay magiging imposibleng mapigilan. Sa depensa naman, dahil andyan sina Giannis at Bam Adebayo na parehong may elite na depensa at Dipoy caliber players, sila ang kukuha sa mabigat na trabaho sa ilalim at mababawasan o makakatipid si LeBron ng lakas para sa mga crucial moments. Isa din sa mayambag ni Lolo Bron sa Miami Heat ay ang late game execution. Si LeBron ay master na sa pagbasa ng mga depensa at siya ang magiging utak o decision maker
playmaker sa mga crucial moments. Ang factor din pag nasa Miami Heat si LeBron ay ang ring chasers. Kung pipirma si LeBron sa offer na 7 million na kontrata sa Heat na sakto lang din sa ilalim ng hard cap ng liga, magsisilbi itong magnet para sa ibang veteranong free agents. Maraming solidong players ang handang tumanggap ng minimum salary para makasama sina LeBron at Giannis at magkatsansa ng kampyonato. Goods ka ba kung sa Miami Heat si LeBron this year? Sa Cavs naman mga ballers, kung plano na ang magretiro ni LeBron ay napakagandang desisyon nito kung sa Cleveland niya tatapusin ang storya ng basketball career niya. Matapos mapanatili ng Cavs si Donovan Mitchell sa isang malaking max contract extension, si LeBron na magsisilbing huling pyesa para sa isang championship caliber team. Ayon sa Yahoo Sports ay may pinaghalong mga elite veteran at mga batang may mataas na potensyal. Isa sa magiging epekto ni LeBron sa Cavs ay siya ang magiging tulay sa pagitan ng backcourt nila James Harden at Donovan Mitchell at ng mga frontcourt nina Evan Mobley at Jared Allen. Dahil parehong ball handler sina Harden at Mitchell, hindi na kailangang magpakapagod ni LeBron sa dribbling. Pwede siyang mag-focus sa pagiging isang versatile forward na gumagawa ng swak na mga play. Isa sa mga prioridad ng Cleveland sa ngayon ay ang tuloy-tuloy na pag-improve ng kanilang batang star na si Evan Mobley. Kaya magagamit ang napakataas na basketball IQ ni LeBron for a pick-and-roll play para kay Evan. Sa pamamagitan ng short roll at high-low passing, mas madaling makakakuha si Evan Mobley ng mga buckets sa loob ng hindi umaasa sa sarili niyang isolation plays. Isa din sa problema ng Cavs noong nakaraang season ay ang championship poise sa dulo ng mga crucial na laro. Kahit umabot ang Cavs sa Eastern Conference Finals noong nakaraang season, kitang-kita pa rin na kulang sila sa experience pagdating sa pinakamabigat na serye. Isa na doon ang pag-choke nila sa Game 1 ng East Finals na may 22-point lead sana. Kaya kung mag-succeed sila sa pagkuha kay LeBron James, kaya niyang mayambag ang experience niya sa mga importanteng laro. Kung sa Miami Heat ay point guard at pangunahing playmaker ang magiging papel niya, sa Cleveland naman ay magiging stabilizer at finisher siya sa isang lineup na mayroon ng sapat na scoring sa labas at depensa sa loob. At syempre, di mawawala ang Golden State sa usapan. Kung pipirma si LeBron James sa Golden State Warriors, matutupad ang pangarap ng maraming fans na makitang magkasama sina Stephen Curry at LeBron James. Kung sa ngayon ay bigo ang plano ng Warriors na makakuha si Anthony Davis via trade, seryoso pa rin sila sa re-engaging offer sa Washington Wizards para kay AD. Kilala ang Warriors sa kanilang motion offense at off-ball movement, particular na ang pagtakbo ni Stephen Curry sa mga screen. Malaki ang maitutulong ni LeBron sa Warriors dahil siya ang magiging pinakamalupit na screen setter at short roll passer para kay Curry. Kapag nag-double team ang kalaban kay Steph, mabilis na may papasa ang bola kay LeBron sa gitna at gagamitin ni LeBron ang kanyang elite IQ para pumili ng alley-oop para sa sentro, ipasa sa corner shots, o siya mismo ang rerekta sa rim. Sa kasalukuyan, si Draymond Green ang pangunahing tagapasa at main orchestrator ng takbo ng opensa ng Warriors kapag gumagalaw si Curry. At makakatulong si LeBron para mabawasan ang pressure kay Draymond Green. Magkakaroon ng Warriors ng dalawang high IQ playmakers sa loob ng court at mas mapapalakas ni LeBron at Draymond Green ang kanilang sikat na split action ng mga play. Sa playoffs naman, di na bago ang madalas na pag-double team o triple team pa nga at mahigpit na pagbantay kay Stephen Curry. Kaya big help si LeBron pagdating sa aspetong yan dahil sa kakayahan niyang mag-isolate at pumunta sa free throw line gamit ang kanyang malakalabaw na katawan. Sa rebounding naman, mula nung mga nakaraang season, palaging problema ng Warriors ang pagiging undersized ng kanilang lineup, lalo na kapag si Draymond Green ang naglalaro bilang sentro. Sa laki at bigat ni LeBron James, magbibigay siya ng sapat na size at solidong defensive rebounding. Kaya niyang maglaro bilang power forward or small ball center. Ang presensya niya ay magpapahintulot kay Coach Steve Kerr na magpatakbo ng isang death lineup na hindi nagsasakripisyo ng rebound at depensa sa ilalim. Sa madaling salita, hindi na kailangan ni LeBron James na maging pangunahing scorer sa Warriors. Ibibigay niya na lang ang kanyang physical na lakas sa ilalim, elite short roll playmaking at clutch isolation scoring na perpektong babalanse sa opensa at perimeter shooting ni Stephen Curry. Kayo ba ballers? Sa apat na team na to, ano ba ang gusto nyong mapuntahan ng nag-iisang lolo natin sa liga? Sabi ng karamihan ay may napiling team na daw si LeBron pero wala pang official statement. Mag-comment ka lang ng opinion mo at ating pag-usapan. Kung gusto mong lagi kang updated sa NBA news, mag-subscribe ka na dahil road to 1K na tayo. And this is Ballers TV. Thank you for watching.